magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang pakibati muna ang iyong katabi? Sabi mo, good morning. Amen. At I'm very happy na nandito po ang bawat isa. Ayan. Excited din po ako. This is my first Sunday here in our Mother Church as the overall spiritual director ng Jesus the Gospel Church. Bagamat may pressure, pero alam ko po, as tayong lahat ay sama-samang maglilingkod sa Diyos at sama-samang gagawa sa karya ng Panginoon, ay walang mahirap para sa Panginoon. Amen? Let us bow our heads and let us pray. Panginoon, muli po kaming umaasa sa iyo, Panginoon, na sa aming pakikinig ng iyong salita, kami ay iyong palalakasin, Panginoon. Alisin mo ang anumang bagay na magiging hadlang sa aming puso upang hindi malayang matanggap ng aming mga espiritu, ng aming isipan, ng nais mong ipahayag sa umagang ito. Salamat po, Ama, at umaasa kami, Banal Espiritu, na ikaw ay magpapalakas sa mga nanghihina, magkakaroon, Panginoon, ng revival, mga nangangailangan ng revival and restoration sa mga nangangailangan ng restoration. Wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Manatili tayo nakatayo as we read our foundational text sa umagang ito sa ating pong Word of God in John chapter 16 verse 33. John 16 verse 33. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Isa pa. 1, 2, 3, go. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoong Hesus. At sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga tagasunod, sa mundong ito, kayo haharap ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka excuse dyan. Ang pag-usapan po natin ngayong araw na ito ay we're going to talk about battles. Sabay-sabay nga natin sabihin battles. Amen. Sabi mo sa kanang kaliwa mo, pagpalain ka ng Panginoon. Amen. At kausapin tayong lahat ni Lord. At habang tayo umuupo, pwede bang palapakan natin muli si Lord ng malakas. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo. Ayan. Praise God. Battles. Lahat mo tayo ay humaharap ng iba't ibang klase ng battles in life. Life will give you different battles to face. Ang buhay talagang kasama po na tayo ay haharap ng iba't ibang muka ng labanan sa buhay. Tama? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may labanan yang hinaharap o may labahin na hinaharap? Iba ho kasi yung may labanan sa may labahin lang, no? Sino rito alam niyang meron siyang labanan na hinaharap taas ang kamay? Maaring ito is about spiritual battle, maaring ito ay about mental battle, maaring ito ay financial battle. Meron ba rito? May kausap po ba ako ngayon? Amen. Tanong mo yung katabi mo, nandito ka na ba? Ayan, mahirap kasi nasa church tayo, pero yung ating puso espiritu ay malayo. Amen. Now, sa buhay, sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, in this life, you will have troubles. Hindi tanong kung magkakaroon ka ba o hindi. Ang tanong, kung meron ka ba ngayon? Actually, lagi namang meron. Sabi nga ni Bishop Boy Ramos, naalala ko, hindi pa nga natatapos ang isang battle, dumarating na naman ang isang battle. Hindi pa natatapos ang isang problema na lumalabas sa inyong bahay, may dumarating na naman problema, umaakyat pa sa bintana. Tama? Ganyan ang buhay. Amen? Pero ang ating pag-uusapan na battles ngayon, I believe, marami sa atin ang nakaranas nito o maaaring sa ngayon ay nakakaranas ka ng bagay na ito. Kasi ako po ay naranasan ko ito kailan lamang. Actually, maaaring may mga konting pang bomba rito. Kasi ganyan ang battle no? Minsan may mga tanim-tanim pa na mga landmines ang kaaway na hindi pa tapos yung labanan. But I believe, at gusto ko na pong ideklara sa bawat isa, anuman ang hinaharap nating battle, tayo ay tagumpay na. Amen ba? At ang ating pag-uusapan ngayon, we're going to talk about fighting silent battles. Pag-uusapan natin ngayon is about fighting silent battles. We are all fighting silent battles in our life. Ibig sabihin po nitong fighting silent battles na ito, it's about fighting in the inside of you na walang nakakaalam at nakakaunawa.
It's a battle na ikaw lang, deep inside ang nakakalam. Yung tipong kahit ikwento mo sa iba, hindi nila naiintindihan. Nandiyan kayo? It's a silent battle because it's a battle of mind. It's a battle of heart. Meron kang nararanasan sa iyong sarili na matinding kalungkutan. May battle deep inside of you. Hindi naman ito pinansyal kasi maaaring meron ka naman. Hindi naman ito physical kasi malakas naman yung katawan. But it is a silent battle kasi it is inside of you. Nandiyan kayo? Ito yung battle na maaaring pang sarili mo na may kinalaman maaari sa yung destiny, may kinalaman sa paligid mo, yung tinatawag na pressure sa paligid mo. Hindi man nila sinasabi o sinasadya, pero ikaw ang nakakaramdam. Ngayon ang tanong ko sa inyo, tingin kayo lahat sa akin para alam ko may kausap ako. Sino po rito ang alam niya na ngayon ay may silent battle siyang hinaharap? Actually sa Bible, napakarami mga lingkod ng Diyos na humarap ng silent battle sa kanilang buhay. No? Nandiyan maging ang ating Panginoong Hesus. Bago ko po sabihin yung ating main character na pag-uusapan, ang ating Panginoong Hesus, bago siya ipako sa krus, doon sa Garden of Gethsemane, nung siya'y nananalangin sa Ama, nandiyan kayo? Umiyak siya, at sabi ng Bible, sa kanyang pag-iyak, dugo na yung tumutulo sa kanya. There is a tremendous agony na nararamdaman ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sarili. Ang battle niya is about sa kanyang sarili. It's a fighting about himself. Na Lord, sabi niya, Ama, kung maaari, wag alisin mo ang sarong ito, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Di ba? Nung tumatayo siya, habang nananalangin siya, pupunta sa kanyang mga apostol. Tapos ang kanyang mga alagad ay nakatutulog. Sabi ng Panginoon, ito pa kayo? Grabe na itong pinagdadaanan ko, natutulog pa kayo? Kasi siya lang yung nakakaramdam ng battle na yon. Hello? At ito po ngayon ang ating pag-uusapan. Kasi I believe marami mga nanay at tatay, marami mga leaders ang humaharap ng silent battle na ito. Walang nakakaunawa, walang nakakakita ng iyong pinagdadaanan, kundi ikaw lamang. And I pray and I declare sa pangalan ng Panginoong Hesus na matulungan tayo ng mga pangako at salita ng Diyos sa pagharap natin sa mga silent battles na ito, tayo ay lubusang magtagumpay. Tulad ni Moses. Itong si Moses, bago po basahin itong ating text tungkol kay Moses, si Moses ay tinawag ng Diyos doon sa ilang habang siya'y nagpapastol. Pero ang background, alam natin ang background ni Moses, siya'y naging prinsipe ng Egypt. Hanggang siya'y nakapatay. At nung siya'y tumakbo, alam natin yung kanyang kwento, hindi na niya alam yung kanyang destiny, hindi na niya alam kung anong para saan siya. Hanggang nag-alaga na lamang siya ng tupa, nakapag-asawa ng isang taga doon. At anong nangyari? Nakakita siya ng isang miracle one day. Tinawag siya ng Panginoon sa isang punong nagniningas, ngunit ang mga dahon, mga sanga nito'y hindi natutupok. At narinig niyang tinig, Moses, Moses, tinawag kita para maging deliverer ng Israel. So tinanggap ni Moses yung hamon na yon. Actually, nagdududa pa nga siya sa kanyang kakayanan, pero sabi ng Panginoon, sasamahan kita. At nung pumunta siya sa Israel, ito na yung battle. Walang naniniwala sa kanya. Tama? Sino ba itong magsasalitang ito sa amin? Magyang pero, na actually kilala rin siya sapagkat naging prinsipe siya. No? Sabi, ikaw, nangusap ang Diyos. Sinong Diyos ang sinasabi mo? Magyang mga tao sa tuwing may miracle na gagawin si Moses, laging may pagdududang mangyayari kasi lalo silang nahihirapan sa bawat nangyayari sa kanila. So I believe there's something inside of Moses na alam niya kasama niya ang Diyos, alam niyang may mga miracles na nangyayari sa kanyang buhay, pero may pressure sa kanyang paligid. Until one day, pinalaya sila ng Diyos sa isang great miracle, the Passover. Nung sila'y makaalis, sabi ng Pero, ngayon sige umalis na kayo. Naglakbay sila, ang sayo-sayo nila, pero hinabol sila, pinayagan ng Diyos na sila'y habulin ng Egypt.
kasama ng Pero, kasama ng mga dakilang mga mandirigma ng Egypt, nakita ng Israel, ito na yung umalipin sa amin for 400 years, kukunin na naman kami. Nagsigawan sila kay Moses, Moses, dinala mo ba kami rito sa ilang para mamatay? Alam niyo yung kwento, tama? Moses, wala na bang paglilibingan sa Ehipto para dito kami sa ilang mailibing? Moses, puro, imagine 2.5 million na tao, yung pressure na kay Moses. Nandiyan kayo? Pero anong ginawa ni Moses? Sa Exodus chapter 14, verse 13 to 16, Moses answered the people. Sumagot si Moses sa mga tao, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. Sabi ni Moses, no, sa mga tao, huwag kayong matakot. No? At magpakatatag kayo. Ganyan naman talaga ang mga leader. Laging magpapalakas. Lagi sila magsasabi, mag-i-encourage sa kabila ng merong pressure, sa kabila ng may stress. Sabi ni Moses, magpakatapang tayo. Sabi niya, itong mga Egyptian na nakikita nyo ngayon na kalaban, hindi nyo na makikita pang muli because the Lord will fight for you. You need only to be still. Tama? Grabe yung kanyang encouragement, di ba? Now, listen. The book of Exodus, ang nagsulat nito ay si Moses. Okay? At maaaring nung habang inaalala niya yung pangyayaring ito, ang isinusulat niya, yung sitwasyon at yung paano niya hinarap ito sa mga tao. Hindi kayo? So makikita natin dito yung sang Moses na sa kabila ng pressure, sa kabila ng ang mga tao ay nagtatanong kung anong mangyayari, nagpakatapang itong si Moses. Tumayo, huwag kayong matakot. In-encourage sa mga tao. Nandiyan kayo? Pero deep inside, mayroong silent battle itong si Moses. Kasi sa sumunod na talata, parang may gap sa pagsusulat ni Moses Sa verse 15, then the Lord said to Moses, why are you crying? There's a time gap na nakikita ko sa pagsusulat na ito, habang si Moses ay nagpapalakas, ang sumunod, hindi na sinulat ni Moses. Paano ba siya umiyak sa Diyos? Hindi niya sinulat kung paano siya na kasi maaaring tumakbo siya sa isang gilid, lumuhod sa Diyos. Basta ang sinabi na lamang niya, sabi ng Diyos sa kanya, bakit ka umiiyak sa akin? Now, ang naging picture sa akin nitong mga talatang ito, there's something inside of Moses. Sa kabila ng siya'y nakatayo sa harapan ng mga tao, pero pagharap sa Diyos, siya'y umiiyak. At maraming sa atin ang tulad ni Moses. Sa harap ng tao, sa iyong pamilya, kung ikaw yung tatay, sa harap ng pamilya, ikaw ay malakas. Sasabi mo sa iyong asawa, kaya natin yan. Alam ko yung mangyayari na yan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tama? Sa mga leader, sa mga pastor, madalas nangyayari yan. Magpapalakas tayo, magpipreach tayo, pero deep inside may silent battle din tayong hinaharap. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Moses, bakit ka umiiyak? Why are you crying out to me? Nandiyan kayo? So imagine, nagpapalakas, pero pagdating sa Diyos, Lord, ang kukulit ng tao, Lord. Pinepresyo nila ako, anong gagawin ko? Di ba? I'm preaching to myself right now. Sabi ko nga sa inyo, lahat naman nakakaranas yan. Maaari yung silent battle na hinaharap ay hindi natin alam na meron sapagkat ito ay nasa likod ng mga masayahing mga mukha at ngiti. Pero there's deep inside. Kasi ganyan talaga Pag ikaw ay, halimbawa magulang, di ka naman magpapakita sa iyong anak na di ko na lang paano kita pag-aaralin Di ba? Pero hindi mo sinasabi kundi sinasabi mo, nak, magtatapos ka pag-aaral, tataguyod kita. Pero deep inside, ano kayo, wala nga akong trabaho bukas. Tama? Kayo mag-asawa, hindi nyo alam paano nyo pagpapatuloy ang inyong relationship. Deep inside, meron kayong wound sa isa't isa.
Meron kayo hinaharap na battles na hindi nyo man pinag-uusapan pero deep inside. Pag tumatalikod na kayo sa kama, sa isa't isa, umiyak kayo, Lord, paano itong mangyayari? May kinabukasan pa kaya kami mag-asawa? Paano ang aming anak? Deep inside, pero pag harap mo ang anak mo, ang asawa mo, parang, okay lang tayo. Pero doon kay Lord, Panginoon, paano na to? Hindi ko alam anong mangyayari, Panginoon. Pero kinausap siya ng Diyos at ang sabi ng Diyos sa kanya, Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Listen to me. Whatever your circumstances right now, kung ano man ang hinaharap mong battle na walang nakakaalam, walang nakakaunawa, your revelation from the Lord sa sitwasyon mo will give the result kung ikaw ba ay makatatanggap ng miracle o hindi. Ulitin ko ha. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, na alam ng Diyos naman, sabi mo nga sa katabi mo, tapikin mo siya, alam ni Lord yan. Maaaring walang nakakalam, pero alam ng Diyos yan. Maaaring walang nakakaunawa. Minsan, totoo lang, pinapayagan din ng Diyos na minsan, feeling mo walang nakakaunawa ng iyong sitwasyon. Pinapayagan ng Diyos na minsan, pakiramdam mo, nag-iisa ka lang. Para wala tayong kapitan at asahan, kundi ang Diyos. Pero napakahalaga, sa bawat sitwasyong hinaharap mo, maging sensitibo ka kung anong sasabihin ng Diyos sa next move mo. Sapagkat yung revelation na yon will determine kung tatanggap ka ba ng miracle sa next move. Hello? Sabi ng Diyos sa kanya, Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Verse 16, raise your staff and stretch out your hand. Sabi mo nga sa tabi mo, raise your staff and stretch out your hand. Sabi ng Panginoong Diyos, itaas mo ang tungkod, itaas mo ng mataas ang iyong mga kamay over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on the dry ground. Sometimes, ang totoo, hindi namang masamang umiyak eh. And sometimes even the strongest persons want to cry out to Lord, to cry out loud. Kailangan lang talaga umiyak ka lang din minsan. The more minsan na kinikim-kim mo nga, the more nasasabog ka na eh. May pagkakataon ba sa inyong hindi nyo na alam yung nangyayari sa inyong paligid? There's pressure everywhere. And then, hindi mo rin alam paano i-a-utter sa Diyos yung sitwasyon mo. And you just cry out, ah, Lord! Tama? Madalas ko pong nangyayari sa aking buhay yan. Habang nagdadrive ako, papunta sa ministry, I just want to be honest with you. Mag-isa ako, madalas, ba't nagtatanong iba, ba't daddy, o pastor, ba't mag-isa ka lang lagi? Ang di niya alam, yung pagiging mag-isa ko sa sakyan, yun yung moment ko madalas kay Lord. Yun yung moment ko na kailangan ko lang sumigaw. Minsan di ko alam bakit ako sumisigaw, pero kailangan ko lang sumigaw. Kaya sabi mo sa katabi mo, okay lang yan. Isigaw mo sa Diyos. Iyak mo sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang din naman makakaunawa ng ating sitwasyon. Kasi even strong person, kailangan nilang umiyak. And some people cry not because they are weak, but because they've been strong for too long. Kailangan ka rin umiyak sapagkat sa mahabang panahon, nagpakita ka na ng ikay malakas. I'm speaking sa mga tatay, sa mga nanay, single parent na nandito, sa mga leaders na lagi kang inaasahan sa inyong ministry, no, sa inyong community o saan ka man inilagay ng Panginoon. Hindi masamang umiyak. Naalala ko nga, sabi ni Bishop Boy Ramos, may pinagdaanan din po si Bishop Boy Ramos nung kanyang mga huling yugto ng kanyang ministeryo. At naalala ko yung kanyang misang preaching at ang title, sa mga pastor niya ito pinangaral, Pahiram ng Balikat. Naalala niyo ba yon? At ang sabi niya, pahiram ng balikat, iiyak lang ako. Verse 15, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Ano man ang sitwasyon. Yes, it is a silent battle sapagkat ikaw lang nakakaalam. Pero ang revelation lagi ng Diyos sa atin ay hindi dapat manatili kung saan tayo nandoon ngayon. Kailangan, sabi mo sa katabi mo, mag-move on.
Sabi mo, sa katabi mo, move on. Habang may time, move on din. Habang may lakas pa, mag-move on ka. Matagal mo nang pinangahawakan yung emosyon na yan. Matagal ka nang umiyak sa bagay na yan. Matagal mo nang pinaglalabanan, ilang unan na ba ang nabasa gabi-gabi? Dahil sa iyong pag-iyak, sa iyong silent battle. It's time for you to move on. Naalala ko ulit, ang Israelite sa panahong sila, supposed to be a 11 journey from Egypt to the promised land, pero nanatili sila sa isang lugar. At ang sabi ng Diyos sa kanila, sa Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 7, the Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. It is time to break camp and move on. Sabi sa katabi mo, time to move on. Hindi pwede kasi yung silent battle na yung hinaharap ay manatiling silent battle lamang. Ulitin ko, kailangan mo ng revelation kay Lord. Hindi masamang umiyak. Aminin mo sa Diyos ang iyong sitwasyon. Maaari maghanap ka ng mapagkakatiwalang tao na pwede mong sabihin ang iyong sitwasyon para maipanalangin ka. At pag nakatanggap ka na ng revelation kung anong dapat mong gawin, it's time for you to move on. Amen. Tayo muli sa katabi mo, move on din. Tagal na yung iniyak mo sa relasyon na nakaraan. Hay! Iyak ka na ng iyak niya sa sitwasyon mong yan. Aminin ko po sa inyo, nang si Bishop Mami ay kukunin ng Diyos, nagsisimula na po yung silent battle ko sa aking sarili. Mga pagkakataong pupunta ako kay Mami, babalik ako sa ministry, it's a silent battle. Magpapalakas ka sa tao, pero deep inside, meron ka rin hinaharap na labanan. Hello? Sabi ko nga minsan sa preaching, iniyak ko kay Lord, pagalingin mo nanay ko. Pero tinuturo sa akin ng Diyos, anumang pagkakataon at sitwasyon, matuto tayong magtiwala sa Kanya. Tell the Israelites to move on. And verse 16, raise your staff and stretch out your hand. Isa na namang revelation kay Lord para tayo makapag-move on. Ang sabi ng Diyos is specific kay Moses, itaas mo ang iyong tungkod, itaas mo ng mataas ang iyong mga kamay, patungo doon sa iyong hinaharap na future. Hello? Usually kasi kung ano man ang ating hinaharap na silent battle ay may kinalaman sa ating past. At minsan din natin makita kung ano yung future natin sapagkat yung future natin ay meron ding hinaharap na malabong sitwasyon. But the Lord said to Moses, itaas mo yung tungkod, itaas mo ng mataas ang iyong mga kamay patungo doon sa iyong hinaharap na kinabukasan. Anong ibig sabihin nun? Raise your staff and stretch out your hand. Yung staff na yon, alam naman natin, sa pamagitan ng tungkod na yon, gumawa ng maraming miracle si Moses. Balikan natin yung kwento ni Moses doon sa puno na nagniningas, ngunit ang mga dahon, mga sanga nito hindi natutupok. At doon siya tinawag ng Diyos sa Exodus chapter 4 verse 1 to 2. Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Then the Lord said to him, what is that in your hand? I stop, he replied. Sabi ni Moses, nung tinatawag siya ng Diyos at inilalagay siya ng Diyos sa kanyang destiny na siya magiging deliverer ng Israel, anong sasabihin ko na Diyos na tumawag sa akin? Paano kung di sila maniwala sa akin? Anong gagawin ko? Anong sabi ng Diyos sa kanya? Ano bang nasa kamay mo? Sabi ni Moses, tungkod po. Alam natin yung sumunod na talata, ihagis mo at ito yung naging ahas. At ang sabi ng Diyos, it's a promise. Sa pamagitan ng tungkod na yan, gagawa ka ng mga himala. That stuff represent the promise of God na sasamahan kita. Sa gitna ng ikay may hinaharap na silent battle,
All you have to do is to raise your staff, means raise the promises of God in your life. Maalala mo kung paano ka sinamahan ng Diyos sa marami ng pagkakataon. Balikan mo yung mga testimony ng mga miracles ng Diyos sa iyong buhay para lumakas ang iyong kalooban at pananampalataya na anuman ang sitwasyon. Kung hinaharap ngayon, alam ko mapagtatagumpayan ko sapagkat naranasan, nakita ko na ang himala ng Diyos sa akin ng mga nakaraan. Anong punto? Mga kapatid, kung meron ka mang battle na hinaharap, wala man nakakaunawa, raise your staff, ibig sabihin, panghawakan mo mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Panghawakan mo yung mga revelation na sinabi ng Diyos sa'yo. Balikan mo yung mga pinagdaanan mo na ring battle noon. At nakita mo kung paano ka sinamahan ng Panginoon. Isang pangako ng Diyos, Isaiah chapter 43 verse 2 na pwede natin panghawakan, when you go to rivers of difficulty, you will not drown. Dumaan ka man sa ilog ng difficulty, ibig sabihin, mapanganib, no? Doon sa mabigat na sitwasyon, hindi ka malulunod. Pangako yan ng Diyos. Sabi sa kata mo, pwede mong panghawakan ng pangako ng Diyos. Itaas mo lang ang mga pangako ng Diyos. Naalala niyo sabi ng Bible, we overcome Satan by the words of our testimony. Isang bahagi na tayo magtatagumpay kay Satanas sa magitan ng mga testimony na ating pinangahawakan. Kaya napakahalaga, tingin kayo lahat sa akin. Alam ko may battle tayong hinaharap. Alam ko may sitwasyon tayong hinaharap. Iba-iba man ang mukha ng battle na ating hinaharap. Maaari ikaw lang nakakaunawa nito sa ngayon. Ang mahalaga, lagi mong babalikan kung paano ka sinamahan ng Diyos noon. Lagi mong babalikan kung paano gumawa ng himala ang Diyos sa iyong buhay. Raise your staff and stretch out your hand. Stretch out your hand, parang picture ito ng ng worshiping the Lord. Sa pagtaas mo ng mga pangako ng Diyos, minsan ang galing natin kasi maglarawan ng problema natin Magsabi ng ating sitwasyon. Pero alam nyo ba, kahit sabihin mo sa Diyos yung sitwasyon mo, alam naman ni Lord yun. Ang gusto ng Diyos sa iyong sitwasyong hinaharap, makita ng Diyos kung paano ka magtitiwala sa Kanya. Stretch out your hand means, anuman ang sitwasyon, mag-worship ka kay Lord. Naalala ko si Josaphat, dumating yung isang matinding pagsubok sa kanyang kingdom. Nagsama-sama ang iba't ibang mga bansa para sila'y atakihin. Sumangguni itong si Josaphat sa mga propeta ng Diyos at ang revelation ng Diyos sa kanila, magtatagumpay kayo laban sa mga kalaban nyo. Pero itong gagawin ninyo. Haharap kayo, hindi sa magitan ng mga tangke, hindi sa mga nuclear bomb na meron kayo, hindi sa mga armalite, kundi sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20 to 21, Josaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army saying, give thanks to the Lord for His love endures forever. Imagine, humarap sila sa kanilang kalaban, hawak nila tamburin, hawak nila gitara. Ikaw man, naharap ka sa gera. Kitang-kita mo, daming kalaban, ang lalaki ng mga armas nila. At sasabihin sa iyo ng yung leader, harap tayo sa kalaban ito tamburin, ito gitara, ito mic, ikaw kakanta. Paano sabihin, ano ba nangyari sa hari namin? Nasiraan na yata ng ulo. Pero yung tiwala sa Diyos, kung ano man ang revelation na dapat natin gawin at ating hinakbangan, doon natin nakikita ang himala ng Panginoon. Amen ba? Exodus chapter 14, verse 15 to 16. Tell the Israelites to move on, raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Ulitin ko, sinabi ko kanina, your next move, your next victory ay nakadetermina kung anong revelation sasabihin sa iyo ng Diyos sa iyong sitwasyon. Kaya maging sensitibo ka sa Kanya. Because our silent battles could be the next loudest testimony in our lives. Kung ano man ang silent battle natin, ay maaaring yun ang loudest testimony mo sa buhay. Alala niyo ba si Moses umiyak? Lord, hindi ko alam gagawin ko. Puro sila reklamo. Marigihintay din yung mga tanong gagawin itong tao. Ito na malapit na mga Egyptian, malapit na mga kalaban. Ano na Moses? Ano ka na ba? Pero nandun maaari sa sulok si Moses umiiyak. Nakatanggap siya ng revelation kay Lord. Stretch out your hand
Raise your staff. At nung ginawa niya ito, hindi sandali, magdamag, sabi ng Bible. Ang miracle na ating hinihintay ay hindi instant. Sabi sa katabi mo, hindi instant. Ang pagbabago sa iyong sitwasyon na hindi instant. Pero as you go faithfully sa revelation tinanggap mo sa Diyos, imagine, magdamag siyang nakataas ang kamay. Magdamag, hindi po sinabi ng Bible isang oras lang, magdamag. Na dinideklara niya, Lord, nakita ko na tungkol nito naging ahas. Nakita ko na nung inano ko to sa ilog, naging dugo ang ilog. Nakita ko na kung ano, yung mga miracle. Paulit-ulit niyang iniisip yung bagay kasi yun na nakataas sa kanyang ano eh. At habang ginagawa niyo, nagpupuri siya sa Diyos, umaawit siya. And then yung silent battle na meron sa kanya, nakita ng kanyang mga mata, ang isang dakilang himala, ang dagat ay nahati sa gitna. Imagine, nahati sa gitna. Kung isipin mo ngayon, figurative ba yan? Diba? Totoo ba yan? Pero hanggang ngayon, yan po pinapaniwala ng mga Israelites. Yan ang kanilang patotoo sa kanilang bayang Israel. Kung paano sila sinamahan ng Diyos. Naging awit po ang miracle na yan. Listen, your silent battle will become your loudest testimony. At makapag-create ka ng another worship kay Lord. Your silent battle will turn into a worship, will turn into a praise. Amen. Sabi mo lang sa tabi mo, maging faithful ka sa iyong revelation kay Lord. Because it's always painful when you are about to give birth for something beautiful. Kasi lagi namang merong pagtitiis, meron laging labor. Hello? Kapag merong ipapanganak na maganda. At ang pangako ng Diyos, at dito ako magtatapos. Exodus chapter 14, verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Sabi mo sa katabi mo, the Lord will fight for you. Hindi ka iwanan ng Panginoon. Pangako niya yan. Amen? Sabi ng Panginoon, ako lalaban sa iyo. Romans chapter 8, verse 31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Kung kasama natin ng Diyos, sinong magiging laban sa atin? Alam ko po, lahat tayong maharap ng silent battle. Ako man, nakaranas din. Makapagkakataon, maging mga kapatid ko, hindi ko kayang kausapin. May fear ako, may pressure akong hinaharap. Grabe yung aking lungkot. Hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Hindi ko alam kung parang meron, alam niyo yung, hindi ka naman gutom pero may umiikot sa tiyan mo. Kaya kayo? Ako lang ba yun? There's something na alam kong battle eh. It's a spiritual battle, but more likely hindi lang spiritual battle eh, but sa battle sa aking sarili. Sa aking sarili. Na kailangan kong marinig yung next move ko kay Lord. At kailangan kong maging faithful dun sa next move na pinagagawa sa akin ng Panginoon. Because your silent battle can be your loudest testimony. At tatandaan natin, sabi ni Lord, kasama mo ako. Kasama natin si Lord sa battle. Actually, ang katotohanan, sabi ng Panginoon, the battle is not yours. Hindi sa'yo ang labanan. Kung papaano, ito yung naging revelation ko eh, kung papaano ang tithes ay hindi atin, yung tithes, hindi sa'yo yan, binibigay mo dapat kay Lord yan. Ganon din ang battle, sabi ni Lord, hindi sa'yo yan. All you have to do is to stand still. Sabi ng Ephesians chapter 6, pagtapos mo ng malaman na spiritual battle ang hinaharap is not flesh and blood, put on the whole armor of God and be still. Stand still. Kailangan magpakatatag ka. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo ang kanyang balikat, magpakatatag ka. Ulitin mo, magpakatatag ka. Kasi ang silent battle, pagtapos ng isang tagumpay, meron na namang susunod. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Be still and know that I am God. Things may seem silent, God may seem far, but trust and believe that He is there and He is fighting for you. Si Lord ang lalaban sa atin. JTD Church, si Lord ang kasama natin for many, many years.
nakita natin yung mga himalang paggawa ng Panginoon sa ating church. Amen? Sa bawat pamilyang narito, gusto ko yung encourage. Sa mga tatay, sa mga Moses na narito. Hello? Malakas ka, nag-encourage ka sa iba, pero deep inside, basag ka na rin pala. Hello? Deep inside, meron ka palang silent battle na umiiyak ka, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Panghawak mo pangako ng Diyos, manatili kang nakatayo sa revelation ni Lord, maging faithful ka sa next move na pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Then your silent battle will become your loudest testimony. Tayong lahat ay tumayo. Sige po, palapakan natin